What's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so shoutout nga pala sa nag-request ng video na to, no? Kung paano natin ikabit itong BNC test probe ng oscilloscope. Kung paano po ito gagamitin. Ayan, so ayan po mga idol, shoutout po sa iyo Sir Chembert, no? Chembert, ayan. So shoutout sir. So maraming salamat sa inyong request, no? Nagawa natin ng content yung inyong request. Alright, so ayan, so yung BNC yung ito tinatawag natin na BNC, yung dulo nitong test probe natin. So ayan, so sa mga scope lang natin yan makikita, and sa mga CCTV cameras, no, so yung mga connectors nila ay BNC, ha? Ayan, so BNC connector, ayan. So paano natin gagamitin yan? So, yung test probe natin sa ating oscilloscope, so meron silang mga specs. So, tulad nito, ayan. So, yung model ng test probe natin ay P2060. Ayan. Ayan, oh. Kikita nyo ba? Ayan. So, ganyan siya. Alright. So, meron din siyang 60 MHz. And /6 megahertz, hanggang ano siya, 10 mega ohms and 1 mega ohms. So 10 times and times 1, and syempre made in China. Ayan. Alright, so depende yan sa ating oscilloscope kung ilang channel po. So pag malaki yung scope natin, so hanggang 4 channels yata or more yung kailangan nating ikabit na probe. So every ano yan mga idol, every test probe meron corresponding or meron tayong color coding dyan. Ayan, so katulad nito, so meron tayong yellow at green. Yellow at green. So para at least kung saan natin yan gagamitin, meron na tayong color code, hindi tayo magkakamali. Tapos ito naman po yung dulo ng ating test probe. Ito na po yung pang test point natin, pang sungkit-sungkit doon, sundot-sundot. Ito na po siya. So meron din siya nakahiwalay dito na cable. Ayan. So bali ito po yung kanyang ground mga idol. Sa ground po ito. So pag stock na test probe, maiksi lang po itong ground na to, tulad dito. Ayan, kung mapapansin ninyo, kaya ko siya dinugtungan kasi maiksi po yung kanyang ground, no? So ayan, so maiksi sa dinugtungan ko dahil yung tinetest natin palagi ay yung amplifier. So medyo kailangan natin ng mahabang ground. Ayan, so dinugtungan ko lang siya. So pinutol ko at saka dinugtong. Ayan, so dito natin sa dulo yung kanyang alligator clip. Tapos mapapansin natin dito mga idol, meron siyang selector switch dito. Ayan. Ayan, oh, meron siyang selector switch. Alright, so kung mga low voltage lang pong itetest natin, so pwede na tayo sa times 1. Ayan. Pero pag mga high voltage, para maiwasan na hindi masira yung ating oscilloscope, so select natin yan sa times 10. So para mag times 10 yung ano natin, yung test probe natin. Tapos itong dulo na to mga idol, kung mapapansin ninyo, pag hinatak natin to, pag hinila natin ng ganon, merong lalabas dyan sa dulo na pin na parang nakahook. Okay, so yung purpose nyan, pag inattach natin yan halimbawa dito sa ating mga power output, yan, so magkiklip lang siya, so hindi siya matatanggal. So maganda pag ganito. Meron siyang spring dyan sa loob. Alright, so pag nag-test naman tayo sa mga components, halimbawa nagde-trace tayo ng signal, so pwede itong i-detach mga idol. So i-detach lang natin to. Ayan, so parang ballpen yung dulo. So, parang ballpen na siya. Yung sa akin nagtiko. So parang ballpen siya. So ito yung gagamitin natin sa pang test ng signal, lalong lalo na sa mga input buffers natin.
Yung mga input buffers natin kasi medyo mahirap i-repair yan pag wala ka nito. Parang hula-hula ka lang. Siyempre, repair, tapos kabit, i-test mo naman kung meron ng signal. Pero kung meron ka nito, so hindi mo na kailangan mag-backlash kabit. So kabitan mo lang ng supply at saka input. So pwede ka na mag-trace ng signal output sa kanilang mga pinouts ng IC. Alright. Okay, so ayan na po. So dito naman tayo sa pagkabit sa ating oscilloscope. So ito yung BNC natin, yung dulo nya. So ikabit lang natin dyan dito sa ating scope. So depende sa inyo kung ano po yung inyong color code dito. So halimbawa channel 1, lagay nyo dyan yung color green. And channel 2, so i-demo rin natin to sa ating amplifier mamaya para kompleto yung request nila. Channel 2, ayan. So pasensya na, maalog kasi wala tayong cameraman. Okay, so since nakabit na natin yan mga idol, so naman tayo sa ating oscilloscope. Ayan, nag-crumple na. Wait lang Alright. Okay. So, ikakalibrate na naman natin yung ating oscilloscope. Ayan. So, kung mayroon kayo nito, so mas maganda. Ayan. So, ito yung scope natin na Zhuyi, no? ZT7003S na model. So, tester plus oscilloscope ito. So, may mong mode. Ayan. So, tester mode. Ayan. So, magiging tester mode siya. So, balik natin doon sa scope dahil lang sa scope yung natin. Ayan. So, kung mapapansin niyo mga idol, yung channel 1, ayan. So, yung kulay yellow, channel 2, blue. So, wala kayong makikitang blue dyan dahil pinantay ko po yung channel 1 at saka channel 2. So, nandyan din yan sa likod ng yellow yung kulay blue. Ayan. So, tapos dito sa kanyang pwede kayo mag-set dito. Ayan lumabas yung blue pag nilipat ko sa channel 2. Ayan, so channel 1. Alright. Okay. So, ayan na. Ayan, so, dito i-select nyo din para at least safety yung inyong scope. Kung mga maliliit lang yung na scope, so arrange nyo na sa kanyang 100 volts. Ayan, pag nilipat ko dyan, so maglilipat din yan yung range nya. Ayan kung pansin niyo, ayan. Ayan, so hanggang 10 volts, 5 volts yung pinakababa nya ay millivolts, no? Pero hindi na safety yung scope natin dyan. Mainam yan pag mga low signals yung itetest natin. Alright, so hanggang 100 volts siya. So 100 volts, tapos yung test probe natin naka times 10 pa. So safe na yung natin. Yung tawag dito, yung ating scope. So dito, tapos i-select pa natin dyan, halimbawa yung channel 1 natin ay para lamang sa tawag dito sa ating ayan. So yung coupling pa natin dyan mga idol, so pag binino natin dyan, i-select pa natin yung importante yung coupling natin. So kung ano yung papasok sa kanya, DC ba o AC. Ayan, so dito naka times 10 din yung probe dito. Ayan, select nyo din times 10. So AC coupling yung channel 1 natin. So ibig sabihin pang sukat natin yan sa output ng amplifier natin. So AC coupling. So kasi AC naman yung nilalabas ng ating amplifier. So ganun siya. So ilipat natin dito. So channel 2 na naman. Yan yung makikita nito, channel 2. So yung coupling naman niya ay DC. So times 10 din yung kanyang test probe. Okay? So ganyan yung natin. So pag kinabit natin yan sa amplifier mga idol, so ito na po yung ating kulay green. So ibig sabihin ng kulay green natin ay para sa ground. Para sa output. So i-ground natin yung kanyang grounding. Tapos
ikabit natin dito sa output ng ating amplifier. So ito ay collector out na mga amplifier mga idol. So dito tayo magsukat ng kanyang output. Okay. Tapos yung kabilang probe natin, yung channel to, ito naman po yung panukat natin sa supply. So sa mga class H amplifier, mga amplifiers, so napaka-importante na i-check natin yung kanyang voltage stepping. So sa pamamagitan ng scope mga idol, makikita natin dito kung nagfa-function lahat ng stepper ng ating amplifier. So ikabit naman natin ito sa rail, no, sa voltage rail ng ating amplifier. So low voltage rail, so dito tayo, ito ay naka-emitter supply. So yung supply ng amplifier nito ay dito naman sa kanyang emitter. Ayan. So dito natin yan ikabit mga idol. Diyan lang, i-hook nyo lang dyan sa ano. So depende yan sa design ng amplifier mga idol ha. Hindi lahat ng amplifier naka-collector out, merong emitter out. So kung emitter out naman yung amplifier nyo, so syempre doon naman kayo sa collector magkabit ng probe na para sa supply. Alright. So next, syempre pag nag-test tayo ng amplifier, kailangan natin ng inputs. So signal generator po yan mga idol. Okay, so yan yung vintage natin na signal generator, HP209A. Ayan, so nakaset yan sa 2 kHz yata yun, ano, times 1, 2 kHz. Ayan, and then bato na yan ang signal. So mas maganda meron kayo dummy load. Kabitan nyo na rin syempre ng dummy load. So sa atin wag na lang kasi pang demo test. Para kompleto, kapitan din natin. Kasi nag-demo na rin tayo eh. So kompletohin na natin yung request ni sir. Ayan. So kapitan na natin ng load syempre. Take note mga idol ha, bawal talaga sa mga amplifier na lagyan ng signal pag walang nakaload. Kasi yung babalik sa ano natin sa mga power output ay napaka taas na frequency. So maaari silang masira. Ayan. Okay, so i-power on na natin yung ano natin, amplifier para masukat na natin. Okay, so ulitin natin, channel 2 kulay yellow, ito yung panukat natin sa supply. And channel 1 kulay green, ito yung panukat natin sa output. Okay. So i-power on natin. Hindi ko pala nakabitan ng ano, doon na lang tayo sa kabila sa channel 1. So, sige, ikabit ko na lang yung mga connector dito sa kanyang ano, sa protection. Kasi nagluloko itong channel na to. Yung stepper nito ay hindi gumagana sa kabilang side. Yung ano niya, third step. Kasi 3 tire supply ito mga idol. So mamaya makikita din yun kung ano yung problema niya para meron kayong reference kung paano. Kabit ko lang po yung input. Ayan. So ayan na po. So i-power on natin. Antayin lang natin na mag ano yung protect nya. Ayan. Okay. So ayan na, meron ng signal. Okay. So ayan na po mga idol. Pag nilagyan natin yan ng signal, ikita nyo dyan. Ayan. Okay. So ibig sabihin yan mga idol, yung side na kinabitan natin ng supply ay yung kanyang stepper ay nagpa-function ng maayos. Lahat ng step, first step at saka second step, third step nya. Ayan. So nagpa-function siya. So ngayon, ililipat na natin yung test probe natin dun sa kabilang side para makita natin at may pakita ko sa inyo yung kanyang problema. Ayan. So ilipat ko na. So nandun na yung test probe na channel 2. Na ulit. Ito yung scope natin. So power on natin ulit yung amplifier. Okay, so ayan, lumabas na po yung kulay blue, yung channel 2 natin na panukat ng supply. So umangat na siya ng konti sa taas. So ibig sabihin yung presence ng standby load natin ay nandyan. Gumagana siya.
Ayan, so lalagyan natin ng signal mga idol. Ayan o. Ayan, so yung step 2 ay nag-trigger na siya. Ayan, so pag hinatak pa natin, wala na, nagki-clip na eh. Nagki-clip na yung sign na yan. So walang additional stage na umakyat ulit. So ibig sabihin may problema yung stepper o third stepper ng ating amplifier. So yun po yung tutrubulin natin. So yun po yung maganda sa meron tayong scope, kasi nakita natin agad eh kung aling step yung hindi gumagana. So makikita din natin dyan kung yung second step niya ay hindi gumagana, kasi pag hihatakin natin yan, hindi aakyat yung square wave ng ating oscilloscope. So yan, so napaka-importante no, na meron talaga tayong aparatos na ganito sa pagre-repair ng mga Class H amplifier. Alright, lalo na sa mga Class G, no? Class G na mga amplifier, mga idol. Napakaganda, meron talaga tayong scope, kasi yung sa Class G naman, current yung susukatin natin dyan. So pag tester yung gamit natin, hindi natin yan susukat, no? Kung ilan po yung current, kung okay ba yung stepper current nya. At sa mga engine types naman, Class TD, so yan, so current din dun yung susukatin. So pag wala tayong scope, wala eh, parang hula-hula lang din tayo. So ayan po, maraming salamat sir sa inyong request. So I hope na meron kayong natutunan, no? Sa ating demo ngayon sa paggamit nitong test probe, no, BNC connector ng ating oscilloscope, at syempre sa paggamit ng ating scope. Ayan, so ano pa? So kung meron pa kayong i-request, kung ano yung gusto niyo i-request, so gawa natin ng content niyan. So, para sa inyo yan mga idol. Okay, so maraming salamat, no, sa panonood.